Hi guys, tuloy po kayo sa aming simpleng cabin dito sa bundok sa California. Tara! Hi guys! Kumusta po kayong lahat? Hari here ng Pinoy Nomads. Ako po ay isang registered nurse na kasalukuyan pong nagtatrabaho at nakatira dito sa California. In today's video ay gusto ko pong ipasilip sa inyo at bigyan po kayo ng maiksing tour ng aming simpleng cabin dito po sa bundok sa California. Itong bahay na to guys ay may sukat na 1,873 square feet. Meron po siyang 3 bedrooms, 2 baths. Meron po siyang 2-car garage at may maliit po siyang shed sa likod. Ito po ay nakatayo sa more than half an acre na lote po dito sa bundok sa California. Okay guys, ito yung aming... So ito guys yung 2-car garage. So detached po siya. So pagpasok nyo dito sa aming property, makikita nyo po siya kaagad. And then dito po tayo. So akyat po tayo dito sa hagdan. Okay guys, so pagpasok nyo dito ay makikita nyo kaagad yung deck. Makikita nyo malalaking poste. Solid yung mga kahoy na to, kaya talagang nagustuhan po talaga namin yung bahay na to. Bagamat luma po siya, halos walang po mapansin po dito kasi parang luma nga kasi 1980s pa siya binilt. Pero nakita namin yung potential niya, malalaki yung mga beam, tingnan nyo po yan. Tapos solid yung mga kahoy na ginamit po talaga. So kinabitan namin siya dito ng duyan. Masarap magduyan-duyan. Itong deck po masarap tambayan. Kaya, yun, nag-set up kami ng duyan dito ni Mrs. Masarap din ditong kumain pagka umaga. So, we're looking forward na mag-breakfast po dito or dinner sa gabi. Nilagyan namin ng mga camping chairs dito. Nung nakarang araw guys, nag-camping kami dito ni Mrs. nung July the 4th, Independence Day ng Amerika. So tumambay kami dito sa labas kasi hindi pa kami makapasok during that time. Hindi namin kaagad nakuha yung susi kasi nga holiday nung time na yon. So nung nag-close kami ng escrow. So meron po kami ditong flag ng Amerika, merong 3 camping chairs, table. Okay, pasok po tayo dito sa loob guys. So I like this door guys, napaka-solid po nito. Kumbaga sa Pilipinas, ipil eh. Awan ko kung anong tawag dito, grabe. So wala na ako nakikita sa mga modern house ngayon dito sa US na ganitong klase ng wood. So overall kahit itong yung structure nito, yung mga building materials nito ay halos hindi mo na makita sa mga modern house po today. Alright, pasok po kayo. Pasok. Alright. Pagpasok nyo po ay makikita nyo andito yung living area. May lumang po dito, no, fireplace or wood stove. Yeah, maganda, good size yung wood stove niya. Hindi pa namin natatry. First time naming makaka-experience gumamit ng wood stove. Kasi yung mga bahay na natirahan namin sa apartment tsaka yung bahay na tinitirhan po namin ngayon ay hindi wood stove yung gamit, centralized gas. So we'll see. Matututo tayong magsibak ng kahoy nito. Pero we're looking forward for this, no, kasi magdadagdag siya ng coziness, no, magiging cozy cabin talaga pag nakapagsindi ka ng panggatong po dyan, no, ng mga kahoy. Yeah, good size naman po itong living area. Plano naming maglagay ng mga sala set po dito or ng couch na maliit. Tapos, yeah, simpleng simpleng living area. Ang gustong-gusto ko po dito, yung sahig ay wood. Tapos, yeah, halos paikot ay wood. Yun yung mga dating I like this, yung double door dito na salamin, glass. Kasi, yeah, kitang-kita mo yung yung nature outside, no? So, yun yung gustong ko
Kaya actually napili namin itong bahay na to dahil you're really close to nature. Paikot ay mga malalaking kahoy. Maririnig mo yung mga huni ng mga puno. Ay, mga puno. Maririnig mo yung puno. Marinig mo yung mga huni ng ibon. May mga wild animals din pong pag-alagala dyan. So, last time, binisita po kami ng deer, no? Nung kakatapos namin mag-close ng escrow. So, nakakatawa makita yung mga wildlife po dito. Tingnan nyo po yung ceiling. So, vaulted ceiling po siya. Malalaki yung mga beams. Tapos, high ceiling po siya, no? Ang taas po ng part na yan. And then, yeah, magaganda yung mga ilaw. And then, yeah, dito naman po tayo sa kitchen. So, andito po yung maliit na fridge, parang apartment fridge po ito. Pero plano namin itong palitan kasi meron po kaming 2-door fridge, refrigerator sa bahay po na pinupahan po namin yan. So, yun, ilalagay na lang po siguro namin to doon sa garage. At ito, meron po siyang oven na maliit. Tapos ito yung cooktop nyo guys, propane yung gamit po nila dito. So meron siyang 1, 2, 3, 4, 5 burners na cooktop. Tapos ito yung kanyang sink. So double sink po siya, which is I like. So may hot water, meron din siyang cold, tsaka may sprayer po siya. Alright. Tapos I really like the cabinets guys, oh. So yun yung mga gusto ko, yung mga lumang style wood talaga. Oak wood po ito. Tapos ito may bay window po siya dito sa may sink area. So habang naghugas ka ng pinggan, kikita mo yung view sa labas, di ba? So, di ba lahat tayo ayaw maghugas ng pinggan, pero pag ganyan kaganda yung view mo, di ba? Parang gagana ka maghugas, magluto, di ba? Ganyan. So, I like the cabinets. Marami siyang cabinets or drawers na pwede mo paglagyan ng mga gamit. So, mayroon dito pa sa taas. Yeah. Oy, may revolving pala ito. Hindi ko nakita to dito, Mami. Si Mami po ay behind the camera. So, may revolving thingy pa siya dyan. Galing. Nilinis ko na. Nilinis mo na yan. Ay, nice. Galing ni Mami. So, yeah, magaganda yung mga cabinets niya. Yeah, marami kang pwedeng paglagyan. Same here, pwede mo ring lagyan ng mga gamit dito guys. I like din itong part na to, kahoy talaga. Tingnan nyo yung mga ano nito, yung mga poste guys, oh. Solid, kumbaga parang ipil or kamagong sa atin, no? Hardwood kumbaga. Tapos mayroon din siya ditong octagon ba to? Hexagon something. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ano nga, octagon na may glass. So, pwedeng maging breakfast nook po dito. Lagay ka na maliit na table habang nagkakape-kape ka, nakatingin ka dun sa labas. And then, open ko itong ilaw. Yeah. Ito naman yung aming pantry. Nagkakotanaw kami ng konting gamit, guys. So, yan yung pantry. Okay guys, akyat naman po tayo dito sa hagdan. So may ilang hakbang siyang hagdan. So makikita nyo, solid wood din po ito. Gusto ko lang po itong lihain siguro, badamandar yan, sabay i-stain or i-varnish para bumalik yung dating kulay niya. Same dito sa ibang part ng bahay. Plano din po naming pinturahan yung mga walls nang hindi medyo dark yung kulay ng ano na ito eh, medyo ano sana, beige or something bright color para hindi madilim po dito. So magmamatch din po siya sa ceiling. Pero yung ceiling na yan, din namin papakialaman yan kasi gusto naming ma-preserve yung wood na pine wood po yung sa taas eh, ganda. So yun guys, pag akyat nyo po dito,
Solid din po yung wood na to. Kaya, yeah, I really like it. Okay guys, ang gustong-gusto ko rin po dito, itong mga ilaw na to, no? Baka luma siya, di ba? Pero, ang ganda niyan tingnan. Bagay na bagay siya sa mountain cabin po talaga. Tingnan nyo to, parang ngipin ng baboy damo. There you go. Tapos guys, yeah, may ceiling fan din po siya. Same as itong mga lampshade na to, no? Yan, kabilaan. Ang ganda. Okay guys, pasok po tayo dito sa main bedroom or master's bedroom, kung tawagin nila. So, good size naman po yung kanyang master's bedroom. Awan ko kung anong sukat po nito. So, maganda yung wood. So, may mga arch pa sila ditong halaman. So, ito yung window. So, ito po yung closet. So, dalawa po ito. Tag-isa kay Mrs. at saka para sa akin. Yeah. Tapos, may mga drawers din po dito. Lagay ng mga kung ano-ano. Hindi pa namin nailalagay. Hindi pa namin nakakot yung aming bed. Kasya po dito yung queen or king size bed. So, may... Siguro dito namin nalagay yung headboard pag ganun. Tapos dalawang bedside table. Yeah, I like the wood din po dito. Tapos yeah, expose itong mga poste which I really like. Pati yung beam. Ang ganda po ng kisame. At kung mapapansin nyo po dito guys, mami dito ka. Kung mapapansin nyo guys, high ceiling po ito, no? Kaya parang ang luwag niyang tingnan ng room na to. Bagamat hindi siya kalakihan, pero since mataas yung kanyang ceiling, ay ang feeling mo ay hindi ka masyadong claustrophobic, which I really like. So, tapos guys, dito naman po tayo. Ito yung restroom. Ito yung master's restroom. May sink po dito, may malaking salamin. Maganda yung mga ilaw. Tapos ito yung toilet bowl or bowl. So yun, maganda rin po. Tang-in-grove na pine. Tapos may mga cabinet sa taas. May ilaw sa taas. And then ito yung pinaka-favorite ko din pong part ng bahay na to. Itong bath area. So... yung kanyang bathtub ay napakalaki. Parang ngayon na ako nakakita ng ganito kalaking bathtub na bahay. So, kahit dalawang tao dito kami ni Mrs. sabay maligo. Kasyang-kasya. Pwedeng-pwede. Tapos, yeah. May hot and cold water. Yeah, shower. Maganda. Ito, pwede rin itong gamitin. I don't know paano. Hindi ko alam. Tapos may skylight guys sa taas. Yan, kita mo habang naliligo ka, kita mo yung mga puno dyan, yung mga unggoy sa taas. I really like the sink, yung mirror. Yeah, may mga drawers, cabinets din po sa baba. So yun po, tira nyo yung wood na to. Napakaganda. Tsaka yung sink. Kala mo nung panahon ng Kachila. Panahon ng Spanish sa Pilipinas. Siguro ganito yung mga bahay ng mga Espanyol nung araw, 'di ba? Sa Taal, sa Balayan, ganyan. Mga makalumang bahay. Okay guys, dito naman po tayo sa next na room. So may maliit na hallway dito, tapos pasok tayo dito sa may bedroom number 2. Itong bedroom number 2 po ay hindi ko alam kung sinong matutulog dito, baka si Utoy. So meron pa po kaming anak na kasama namin at si Kulin, yung bunso. Si Kulin ay yung aso namin. Si Utoy, si Yu ay dito pa rin siya sa amin kasi hindi pa naman siya nag-aasawa. So, good size bedroom. So, meron siyang table dito, built-in table. May mga drawers din po siya. Pwede maging study table ito. Ang ganda ng kanyang bay window din po. So, kita mo yung mga kahoy dyan sa labas.
Tapos may mga lagayan ng mga gamit istante dito. Ito po yung kanyang closet. Malaki-laki din po yung closet niya. Yes, so lagayan ng mga damit. Tapos hangiran dun sa kabila. Ang gustong-gusto ko din po dito sa room na to ay mayroon siyang loft. Mayroon siyang loft dito sa taas. Halip po kayo. So, yun. Plano namin ni Mrs. dati, tiny house na may loft. So, pero ngayon, binigyan kami ni God ng bahay na hindi lang may loft. Hindi lang bahay na full house. Mayroon pa siyang may loft. So, may mga bintana po dyan. So, pwede matulog po dito. So, kung halimbawa may mga bata po kayo. So, yan. So, yan yung sa baba. So, yun. Ganda. Dahan-dahan lang baka mauntog dito sa kahoy na to. So, yun yung hagdan niya, guys. Yeah, masarap dito. Tapos maganda rin yung mga ilaw po niya dito, kisame. Ang hindi ko lang type yung kulay na to, purple. Hindi ako fan ng purple sa loob ng bahay. Parang ang dilim niya tingnan. So, pinturahan namin siguro to ng medyo bright color or light color. So, meron din po sa mga ano dito, drawer, storage ng damit. So, yun yung gusto ko rin po sa bahay na to. Talagang kargado sa ng mga ano, ng mga closet, mga drawers. So, marami kang ano, storage space. Tsaka ito guys, oh, cute to. May owl. Yung ganyang switch. Ang galing. Okay, dito naman po tayo sa third bedroom. Itong third bedroom ay gustong-gusto ko rin po itong room na to. Sa baba po tayo. Ito yung pangatlong bedroom niya guys. Buksan ko itong ilaw. Mayroon din po siyang ceiling fan at saka magandang ilaw. Tapos, yeah, good size bedroom. Sabay mayroon din siyang dalawang closet. Paano babuksan to? Ganda ng wood niya guys. Kabila. Ay, ito pala. Wala yung knob dito. Tapos, yeah. Ito yung closet niya. Tapos, ito din po ay closet ito. Pwede rin itong parang gawing master's bedroom eh. Yun nga lang yun, lalabas ka pa para mag-toilet. Pero yung toilet pong isa, nandyan lang naman sa baba. So, yun, may mga drawers din po dito. Yun guys. And then, yeah, may bintana din dito. Makikita mo rin yung mga puno sa labas. And one thing na cool dito sa ano na to, sa room na to ay may secret na may attic sa taas, guys. So, alright. So, ibababa mo lang tong hagdan at pwede ka nang umakyat sa taas. Open ko lang ilaw sa taas, guys. Yun. So, ito yung attic niya, guys. So, bukod sa loft doon sa kabilang room, ito mayroong mayroon din siyang attic. So, yun guys, oh, that's really cool. So, pwedeng tulugan din dito. Yeah, may bintana dyan. Ano din dito. May carpet. Di ba? Ayos. Ganda ng ceiling. Yeah, ayos na ayos. May parang extra bed dito sa taas or kung halimbawa marami kayo, may mga bisita, may mga bata, pwedeng umakyat sa taas. Tapos what's really cool ay may mga wallpaper silang mga wild animals. Yeah, for example to elk, bear. So mountain cabin talaga yung design guys nito.
Tapos may storage pa dyan sa baba, guys. Yeah. So, i-fold ko muna to. Alright. So, itatak mo lang siya pabalik. Yun, si Mami, hindi nga lang maabot ito. Kailangan na hagdan. Yeah, pero yun, ibababa mo lang. Super cool. Alright. At dito naman po tayo sa family room. So, itong family room po ay extra room. Ganito yung mga lumang bahay dati. May room sila para sa bawa, naglalaro sila ng chess, ganyan, ng TV, ganyan. The best feature nitong family room ay itong wood stove. May wood stove din po dito, bukod dun sa main living area. So, dalawa yung wood stove po niya. Tapos, ito yung cabinet, built-in cabinets po ito. So, pwede ka maglagay ng maliit na TV dyan. Or dito, pwede rin po. So, lots of storage para sa books, for example, or siguro dati mga nagdi-DVD pa sila or CD players, ganyan. So, pero ngayon, syempre, hindi na uso yun. Yeah, ganda ng kahoy na to, guys. So, yun. Tapos, maganda rin yung ceiling nito. Medyo mataas din. High ceiling din po ito, guys. And then, maganda yung light. Yung light nito ay dimmable. Yan, oh. Pwede mong hinaan, pwede mong lakasan. Tapos, may mga ceiling lights din po siyang iba. Okay guys, so dito naman po yung last na restroom. So ito yung pangalawang restroom. Dito po yung toilet bowl. Tapos dito yung kanyang... Tapos dito guys yung kanyang maliit na bathtub. So pambata yata ito, baba eh. Mami, bagay ito sa'yo ah. Yes. So maganda kasi may mga handlebars, curtain holder. Tapos yun guys, tingnan nyo, ganda ng mga ilaw niya, yung salamin. Tapos antique din itong mga ano nyo, faucet niya, tsaka yung sink. Hugas yung kami. Yeah, malakas yung pressure ng tubig, ganda. Tsaka gold yung ano nyo, gold plated. Makikita nyo pag tinouch nyo po ito guys, talagang ibang-iba sa mga modern na ano ngayon, na mga sink or faucet. So iba talaga yung yung quality ng build before compared sa ngayon. Kaya yeah, I really like this house. Tapos ito may ano pa po pala dito, mga cabinets, lagayan ng mga toiletries, lagayan ng mga towels, ganyan. So yun, napakita ko na ba itong toilet bowl? So yeah, yung toilet bowl. Antique din guys yung toilet bowl niya. Nakakatuwa. Tapos may skylight, may ano din dito. May bintana guys. Ganda. And then dito na yung ano, yung exit door. Gusto mong, ay, ito nga po pala si Colin. Hi Colin. Itong aming baby. Yan. So, mayroong ano, itong bahay na to, mayroong ano sa labas. Yun nga yung tinuro ko kanina, mayroong dog house. Pero si Colin kasi ay pabebe. Gusto laging nakatabi kay mami, tsaka sa daddy, no? Kaya doon niya tutulog sa kwarto namin. So, paglabas mo guys, ito naman yung ikot ka lang dito sa labas. Yan o. Ang daming mga kahoy dyan sa likod. Di pa namin nalilinisan guys.
So next project namin ay malinis tong buong bahay. Yeah, may mga agiw-agiw pa nga dyan sa marami pang lilinisin dito. Okay, balik na tayo dito guys. So guys, wala na sana kaming planong bumili ng bahay nga dito sa US. Pero talagang nagkaroon kami ng opportunity na makabili nitong cabin dito sa Northern California, sa bundok. And then, napakamura ng bigay po sa amin. Kaya, we really grabbed the opportunity. And then, sa tulong na rin po ni Ate Ella, yung aming real estate agent. So, well recommended po kung kayo po ay naghahanap ng bahay dito sa Northern California. Kontakin niyo po si Ate Ella. So, patutulungan niya po kayo. Napakabait niya po at saka ang daling kausap. At saka, ang dami niya na experience sa pagbebenta ng lupa. Kaya, kontakin niyo lang po siya. Ilalagay ko yung kanyang email at saka phone number sa description sa baba. So, yun nga po, laking blessing po talaga na nagkaroon po kami nito. So, kaka-close lang namin po nito last week. And then, hanggang ngayon po talaga ay hindi kami makapaniwala na magkakaroon pa kami ng bahay dito sa sobrang mahal ng mga bahayan po dito. Tapos, yung bahay po na to talaga ay dream house po talaga namin na magkaroon ng cabin in the woods na tahimik, peaceful. And then, yung parang mountain retreat mo siya guys. Na parang pag galing ka ng trabaho or hindi mo na kailangan magbakasyon, ganyan. Dito pa lang, na parang nasa bakasyon ka lagi, no? Parang nagka-camping ka lagi. Which we really love. We love nature. Kasi pag nasa nature ka ay parang ang lapit mo kay God, diba? Parang less yung stress, less yung mga worries mo sa buhay, guys. So, sa mga kababayan po natin, mga nandito sa US or Canada or sa abroad, may tamang panahon sa pagbili ng bahay. So, wag magmadali. So, sa mga gustong bumili ng bahay ay talagang mag-pray ng maayos, paghandaan, planuhin ng maayos. Kasi yung buying a house is the biggest purchase po na gagawin natin sa buhay natin. Kaya dapat ready po tayo. Maraming salamat po sa panunod. Hanggang sa muli, kabayan. God bless everyone. Bye-bye!